Matagal kong natitigan ang kamay niyang nakalahad. Bago ko yun kinuha at ikinahinga ko ng maluwag. Marahan niya akong hinila at sinilong sa payong niyang dala. Inakbayan pa ako upang magkasya kaming dalawa at hindi mabasa. "Can you walk?" Bulong na tanong niya. Oo naman, mabigat lang talaga ang putik. Hindi na siya kumibo at nagpatuloy na lang sa paglalakad habang akbay-akbay ako. Lumilipad ang isip ko sa sinabi ni Nikki. Hindi naman talaga imposibleng magustuhan niya si Mila. Salot lang naman ako sa buhay niya. At dito naman isinilang si Mila kaya baka nga bata pa lang ay gusto na siya ni Kian. Kaya rin siguro malakas ang loob niyang lumapit kay Kian at siguradong pamilya niyang pakakasalan siya nito. Dahil alam niyang patay na patay si Kian sa kanya. Ngumuso ako at mabilis na inalis ang bota ko pagkarating sa bahay. Agad akong pumasok at tumiretso sa kusina upang uminom ng tubig. Pinabalot ng inis ang sistema ko. Bakit pa niya itinangging hindi niya pakakasalan si Mila noong birthday ng tatay nito? Kung mukhang nakapangako naman pala sa kanya. Nawaglit sandali ang iniisip ko nang marinig ang mga yabag niya sa hagdan, paakyat at pababa rin. Kumunot ang noo ko at agad siyang tiningnan sa sala. Aalis ka? Iba na ang damit niya at may hawak pang folder. Babalik lang ako sandali sa opisina. Humakbang na ito ngunit pinigilan ko ang braso niya. Babalikan mo si Mila? Sumikip ang dibdib ko at bumigat ang hininga ko. Nanakit ang lalamunan kakaisip sa kanila ni Mila. Sana ay aminin niya na lang na gusto niyang dalaga at tigilan na niyang kakasabing liligawan ako. Kanina pa nakauwi si Mila. Sagot niya at bahagyang inalis ang kamay ko sa braso niya. Natahimik ako at hindi makaprotesta. Ni hindi ko ito magawang maaway o magdemand man lang. Gusto kong sabihin wag na siyang bumalik doon. Ngunit hindi ko naman naisatinig. Madali siyang lumabas at nagsuot ng bota. Napapikit ako ng mariin at hindi gusto ang nararamdaman. Hindi ko dapat ito maramdaman. Dapat ay inayawan ko si Kian at hindi nagugustuhan. I need to divert my attention or else I get insane thinking about him. Thinking about things between us and Mila. Bakit kasi kailangan naligawan pa niya ako kung gusto niya si Mila? At sa lahat ng nanliligaw, siya tong balik ng balik sa opisina. Balik ng balik sa crush niya. Shit, I'm getting crazy. Hindi pwedeng ganito. Naghanap ako sa mga cabinet ng alak. Nakatatlong bukas na ngunit walang mahanap. Tiningnan ko pang lagayan ng cupboard kung meron doon. May nakita kong isa at brand pa ata ng madalas inumin ni tatay. Pwede basta makalimutan ko lang lahat ng ito. Kinuha ko yun at nilapag sa mesa. Kumuha rin ako ng yelo at piniraso ko gamit ang kutsilyo. Nilagay ko yun sa mangkok at naglagay din ng yelo sa baso. Dinala ko lahat yun sa sala at binuksan ng TV. Bumalik pa ako sa sala upang kumuha ng tinola pang pulutan. Nilagyan ko ng alak ang basong may yelo. Shinake ko pa ng bahagya. Walang sabi-sabing ininom ko yon. Isang lagukan. Muntik pa akong maduwal sa pait na kumalat sa lalamunan ko. Napapikit ako ng mariin. This feels much better than the idea of Mila and him together. This is absolutely better than thinking about this whole sentiment. Bakit naman kasi sa dami ng lalaki? Sa isang Kian Salvador pa ako nauntog. Sana'y iba na lang ang nagtitinda ng buko pie sa school. Iba na lang ang lalaki sa hotel. At iba na lang ang nagligtas sa akin mula sa bar. I shouted when I could not completely stop thinking about him. Bawat lagok ko sa alak ay kusang gumuguhit ang init sa lalamunan ko. At kusa rin gumuguhit sa isipan ko si Kian. Bumalik pa kasi sa opisina. Paano kung hindi naman umuwi si Mila? O paano kung bumalik din yon? Tapos ganito na sila katagal sa loob ng opisina. Ano pa bang gagawin nila? Baka mamaya ay naguhubaran na sila. Binabantayan ko ang oras habang umiinom ng alak. Sabi niya sandali lang pero halos makalahati ko ng alak ay wala pa rin ito. Baka mamaya ay dumiretso na sa bahay nila Mila at namanhikan. Kailangan ko nang umuwi bukas kung ganon. Bakit pa ako mananatili rito gayong dinadala rin niya ang crush niya rito? Hindi ko na sinukat at basta na lang nilagyan ng alak ang baso. Pinuno ko yun at walang hingang nilagok yun. Nagbabaka sakaling tangayin na niyon ang mga iniisip ko. Pagkababa ko sa baso ay kusang pumatak ang luha sa mga mata ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa pait o dahil sa sakit. Habang mas nalalasing ako ay mas lalo lamang ni hindi mawala-wala si Kian at Mila sa isip ko. Nailing at mismong bote na ang tinungga ko sa inis. Whatever, I'll be drunk and free tonight. Nagpatuloy ako hanggang sa hindi ko na maintindihan ng telebisyon. Nahihilo at nalalabo ang paningin. Sumandal ako sa sopa at inis na sinabunot ang buhok ko. Puwisit, di kayo na.
Inis na sigaw ko dahil sa naisip na gusto nga ni Kian si Mila. Kaya nga, kayo na. Muling sigaw ko. Hinawakan ko ang throw pillow at binalibag sa sahig. Magsama kayong dalawa. Uuwi na ako. Umatungal ako ng iyak at naihilamos ang muka. Tinadyakan ng nananahimik na sahig bago muling sumigaw. Kayo na! Kayo na! Buisit kayo! Malakas na sigaw ko habang sinabunot muli ang buhok. Silly, what are you doing? Nangunot ang noo ko sa boses ngunit hindi natinag. Naghahallucinations na yata ako't naririnig ko ng boses ni Kian. Natawa ko't sinabunot palalo ang buhok ko. Gago! Umalis ka dyan sa isip ko! Pinilig ko pa ang ulo ko. Dinig ko ang pagtawa nito nang mahina na siyang ikinatigil ko. Kasunod doon ay ang mga yabag. Nanigas pa ako nang inalis nito ng marahan ng kamay ko mula sa aking buhok. Nanlaki ang mga mata ko at napatakip sa bibig ko. Narinig niya? Nandito nga. Narinig nga niya? So what? Tumalim ang tingin ko sa kanya at tumayo. Ngunit hindi siya natinag at sinalupa ang bewang ko matapos kong gumewang. You're drunk. Inis na bulong niya. Tumawa ako ng malakas at hinatak ang damit niya. Yes, and free. Alis nga. I can be who I want tonight. Tinulak ko ang dibdib niya, ngunit hindi siya natinag. Nagiging dalawa siya sa paningin ko kaya hindi ako sigurado sa reaksyon niya. Gusto ko lang itong tawanan dahil sigurado akong kunot ang kanyang noo. You are very drunk, Freya. Stop that. Inalis niya pa ang kamay ko sa pisngi niya, matapos kong pisilin yun. I want to be Mila, your crush. Tinitigan ko siya at kinapitan ng mahigpit sa braso. Pinaningkitan ko siya ng mata. Sa paningin ko'y umiling ang ulo niya. No, don't. You are Freya. I want you the way you are. Mabilis akong umiling sa sinabi niya. No! Hindi mo ako crush. Mas gusto mo si Mila. Kaya I am Mila. Sinuntok ko ang dibdib niya ngunit hindi niya ako pinigilan. What are you talking about? Mila is just an employee. You want that? An employee only? Naringgan ko siya ng asar sa tono niya. Kaya naman umirap ako kahit nahihilo na talaga. Not that. I want more than that. More and more than that. Then be yourself. Don't pretend to be someone else. I love you this way. Natahimik ako at pilit inintindi ang sinabi niya. I love you this way. My heart jumped for that. Namungay ang mata ko at nagdiwang ang puso ko. I looked at him intently. Kahit magmukha pa akong nananaginip. Take me. I whispered. Ramdam ko ang pagkatigil niya at buntong hininga. No. Makukulong na ako kapag ginawa ko yan. No. Umiling ako at hinigpitan ng kapit sa kanyang braso. This is my will. Hinatak ko ang damit niya pataas at pilit yung inalis. Stop. Wait till you're sober. Binaba niya ang kamay ko. Ayaw mo? Mas gusto mo kay Mila? Suminghot ako na lalong ikinalabo ng paningin ko. Hindi siya kumibo o nagsalita na lalo kong ikinasinghot. Don't you like my body? Don't you want to take me because you only want Mila? Hindi pa rin ito nagsalita kaya naman pilit akong tumingkayad at tinuhuli ang labi niya. Hindi ko nga lang maabot o baka iniiwas niya. Take me, Kian. Take me. Narinig ko ang magkakasunod niyang mura at sunod ko na lang naramdaman ay ang pagbuhat niya sa akin. Don't blame me after this, he huskily whispered, and that took my breath away. Damn, this should be worth it knowing that you'll put me in jail after this, he murmured as he attacked my lips with his hungry kisses. The hell with jail. Hani pa nito muli bago ako inilapag sa kama. I have been dizzy, but I know what I want. And I desperately want him right now. Namungay ang mga mata ko matapos itong makitang umakmang lalayo ngunit mabilis kong hinatak ang batok niya at sinakop ang kanyang mga labi. If I made it right, I kissed him sensibly. I harshly tugged on his shirt, eager to remove it. Damn darling, don't be impatient. We'll do it the way you want it. Natatawang bigkas niya bago nilayo ang kanyang mga labi. I thought he would stop, but then he kissed my jaw up to my ear and down to my neck. I arched my back when he removed my dress. I even fisted his hair. Napaungol ako. My breath hitched when his hot breath centered in between my thighs. Stop me, darling. This isn't the right time. Bigkas niya ngunit ang palad ay nasa hita ko na. There's no right time.
I crazily uttered when I felt that I was already naked in front of him. He showered my thighs with his sweat kisses. "Kian!" I shouted as I felt the burning heat rushing down my body. Gusto ko na lamang siyang hatakin at tapusin na agad ito upang mapunan ng init kong nararamdaman. Ngunit iba ang paraan niya. Tila lamang ako tinutokso at pinasasabik. We were almost halfway through the home run. "Are you sure you won't sue me?" he said while keeping me in place. I deliriously opened my eyes to see that uncertainty is written all over his face. He tenderly touched my waist down to my hips and thighs. My breath became heavy when I felt his body feeling mine. And that millisecond, a memory flashed down on me. He was savagely tearing my innocence apart. Napalunok ako at naluha sa alaala ng unang beses. Pinikit ko ng mariin ang mga mata ko at pilit yung binura sa isipan ko. "This is not really a good thing," he murmured. Kinabahan ako ng akmang aalis na ito. Ngunit mabilis ko siyang niyakap at kusa ko ring niyakap ang binti ko sa likod niya. I locked him so he won't go. "If you still can't forget, it's fine. Don't force yourself." He kissed my forehead tenderly. He tried to remove my leg, but I didn't allow him to. Instead, I clung to him tightly. I adjusted and spread my other leg for him to see that I wanted it. Minulat ko ang mga mata ko. "Help me." Namungay ang tingin ko at nagsusumamo sa kanyang tulungan ako sa init na nadarama. His dreadful green eyes did not cover his last. "Is this will make you feel better?" "Better and secure." I arched my back when he entered. I'm hoping he will ease the pain of the beginning. "I don't really care about the cold bars right after this." Wala sa sariling sabi niya tumigil sa kalagitnaan. "We'll be both in jail. The heat prison." My wasted self told him. I pursed my lips when he moved. It's a sin I loathed before but love now. My lips automatically parted when he started doing it fast with roughness. "That's absolutely good," I shouted, agreeing with his face. "Crazy," he chuckled. "As much as I want you sober, I love you more when you are drunk." "I'm just drunk, but not insane." Nahampas ko siya sa braso matapos niyang pisilin ang hita ko. Tumulo ang pawis sa noo ko at nagkabuhol-buhol ang hininga ko. "It's mind-blowing." Pinantay niya ang noo sa akin at kinagat ang ibabang labi ko. "We could do this all night." "You're crazy." "I'm tired." He shook his head and smirked. "Well, I'm not. Akala ko ba you want more than that?" He moved slowly, waiting for his things to get ready for a hard round. "Not this." I involuntarily closed my eyes when I felt him getting hard again. He hardly started this fast pace, not wasting any second to go slow. "Sorry, not sorry." Asar niya habang nagpapatuloy. Kahit sundan ng kalendaryo ay hindi ako safe. He stopped me and kept me in place again. "Wala kang proteksyon." Inis na bulong ko. Not a problem. We're both consulting adult." Humikot ang braso niya sa bewang ko at pinagpalit ang papiano namin. He let me lie down on his arm and tightly hugged me around my waist. "Last for tonight, but not for this lifetime," he whispered before he tucked me to sleep. Napapikit na lamang ako ng mariin na hindi man lang ito na alarmang mabubuntis ako. Mas humigpit ngunit may lambing ang yakap nito na siyang naghele sa akin sa pagtulog. I woke up with my body aching, nahihilo at nalulula. Sinubukan kong gumalaw ngunit mahigpit ang yakap niya. I looked up at him to see he was in deep slumber. Parted lips, knotted brows, and messy hair. I know the picture of me earlier is also the same as this. I traced his jaw for him to wake up. Mataas na ang araw at kailangan niya pang magtrabaho. Nasa labi na niya ang kamay ko nang bigla niya yung kagatin. "Ano ba?" Sigaw ko bago hampasin ang matigas niyang braso. "Morning." He said that in his bedroom voice. Hinigpitan niya pa ang yakap at halos dumiin ang ibaba niya na siyang nakapagpapula ng mga pisngi ko. Naglumikot ako at pilit na umalis sa yakap niya. Ngayon lang ako natauhan sa nangyari. Bakit ko ba hinayaang may mangyari? He chuckled. "Shy?" Lumunok ako at umiwas ng tingin. Ngayong matino at wala ng kalasingan ay nahihiya na ako. I was not really shy, but ashamed, thinking that I asked for that because of jealousy. Pumuntong hininga ko at hinugot ang buong kumot. Inayos ko at binalot sa katawan ko. Should I expect a policeman downstairs? Nilaro niya ng hinlalaki niyang kanyang ibabang labi habang naaaliw na nakatingin sa akin. I arched my brow and rolled my eyes.
Gusto mong makulong? Sige, tumawag ka. I marched out of his room. Kip-kip ang kumot sa katawan ay lumipat ako sa kwarto ko. I did not mind his naked body being pictured in my mind. Initsa ko ang kumot at mabilis na binuksan ang shower.